Panginoon, patawarin po ninyo kami, Panginoon, sa aming mga nagagawang kasalanan sa isip, salita at sa gawa. Panginoon, mga pagkakamali po namin ay hindi po namin sinasadya. Minsan, nagagawa po namin. Patawarin po ninyo kami, Panginoon. Pakalinisin po ninyo kami, Panginoon, ang iyong banal na tubig. Panginoon, salamat din, Panginoon, sa inyo sa pag-ibig na binibigay po ninyo sa amin. Bagamat kami po ay nagkakamali, bagamat kami ay nagkukulang, nagpapasalamat po kami sa inyo dahil naintindihan po ninyo kami, Panginoon. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na lumapit po sa inyo. Salamat sa mga pagpapagaling sa amin, Lord God, maging ang aming mga pamilya, mga kapatid po namin. Salamat sa inyo, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, nilalapit din po namin ang lahat ng mga branches ng SGIF na kayo, Panginoon, ang siyang manguna sa lahat ng mga pastors na yung ginagamit lahat ng mga churches, Panginoon, maging ang mga leaders, members, nilalapit po namin sa inyo. Maging ang Crystal Mission Center sa Pilipinas, O Lord God. Alam po namin na kailangan siya ng suporta at nilalapit din po namin sa inyo, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang siyang mangusap sa lahat ng mga members, yung mga anak na handang sumuporta sa lahat ng mga gawain, sa lahat ng iyong mga gawain, Lord God. Saan man, dito sa lupa, Lord God, bilang yung mga anak, nandun yung design ng kanyang puso na handang tumulong, na hindi ito napagpasa, na ayon sa kanyang kalooban, Lord God. Ganon din, Panginoon, ang mga pastors na yung ginagamit sa missionary, maging ang kanilang mga mahal sa buhay, at maging ang kanyang mga nasasakupan, mga church, Panginoon. Nilalapit po namin sa inyo na kayo po, Panginoon, ang siyang manguna sa kanilang buhay. Ano man ang kanilang mga dala-dala, mga bigatin sa kanilang mga puso, Panginoon. Mga bigatin, mga problema, pinagkakatiwala po namin sa inyo. Maging ang kanilang mga espiritual, Panginoon. Sa inyo po namin pinagkakatiwala. Kanilang mga katawan. Maging ang, lalo na, Panginoon, yung pinansyal, Panginoon. Alam po namin, wala naman pang mga pinagkukunan ng pinansyal, kundi kayo lang, Panginoon, ang siyang nagbibigay nito. Maging ang kanilang ministry, Lord God. Palawakin mo. At ganoon din, Panginoon, nilalapit po namin ang ekonomiya ng Pilipinas at bansang Korea, Lord God. Ang bansang Korea na pinagkukunan po namin ng blessing na nagmumula po sa inyo, naway patuloy po ninyong pasaganahin at ingatan po ninyo ang inyong mga anak, Panginoon, na narito sa bansang Korea. Maging ang aming Pilipinas, bansang Pilipinas, maraming mga kalukuhan ng mga nakakataas hanggang sa baba, Panginoon. Naway baguhin po ninyo sila. Pakita sa kanila yung tamang pamamalakad kung paano gamitin ang kapangyarihan. Hindi lamang gagamitin ito sa kalokohan, Lord God, pang-aabuso sa kapwa, kundi gagamitin ito upang ipalaganap sa buong nasasakupan niya ang pagmamahal ng isa't isa, pagkakaisa, Panginoon. Ganon din, Panginoon, nilalapit po namin ang media, ministry, broadcast. Gamitin po ninyo ito, Panginoon, bilang isang kasangkapan
upang marinig ng mga hindi pa nakakarinig ng iyong mga salita, Lord God. Gamitin po ninyo ito bilang isang instrumento upang maabot ng mga kababayan po namin na hindi pa nakakilala sa inyo, Lord God. Gamitin po ninyo lalo na ang nag-handle ko, ang aming mahal na pastor, Lord God, Pastor Yus. Tulungan po ninyo na magkakaroon siya ng lakas ng lagi, ng lakas ng loob upang gamitin ito, ang medyang ito, at palaganap ang iyong mga salita, Lord God, sa pamagitan ng broadcast nito. Ganon din, Panginoon, nilalapit din po namin ang mga kapatiran po namin na walang trabaho, mga nahihirapan sa company. Alam po namin na kayo, Panginoon, nakakakita ng bawat isa po sa amin. Tulungan po ninyo sila, Panginoon, na magkaroon ng maayos na trabaho, maayos na company. May malasakit sa kanyang mga nasasakupan, mga tauhan, ang sadyang na ito, Panginoon. Gamitin mo po siya bilang isang pagpapala sa amin, Lord. Ganon din, Panginoon, nilalapit din po namin ang mga may sakit, Lord God, nahirapan dahil sa sakit na ito, nagkakaroon siya ng kalungkutan sa kanyang puso. Hindi siya makadalo sa iyong gawain, Lord God. Walain po ninyo ito upang hindi ito magiging sagabal sa kanyang paglilingkod na maglilingkod po sa inyo. At ganoon din, Panginoon, nilalapit po namin ang isang kapatiran na humiling ng tulong sa inyo, Lord God. Ang aming kapatid, si Brother Don Reyes, Panginoon, na pamangkin ng aming kapatid. Humihingi po siya ng complete healing dahil sa kanyang naranasan ngayon na diabetes, Lord God. Gamitin po ninyo siya, Panginoon, bilang yung anak. Ipakita po niyo sa kanya na kailangan kanya, Panginoon, sa kanyang buhay. Kayo, Panginoon, ang tunay na doktor, magdadamot na siyang nagpapagaling sa kanya, Lord God. Ganon din, Panginoon, nilalapit din po namin ang lahat ng mga kapatiran dito na may business dito man sa Korea at sa Pilipinas, Lord God. Gamitin mo po, Panginoon. Palabuin po ninyo ito, Panginoon, ang kanilang mga business. Bilang isang pagpapala na pagkukunan po namin ng salapi upang may pangtustos po namin sa aming mga mahal sa buhay, Lord God. Muli, Panginoon, nilalapit din po namin ang gawain ito, Panginoon, sa oras nito, Lord God, na kayong, Panginoon, ang siyang manguna po sa amin. Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa lahat ng oras na ito, Lord God. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat ng mga anak ng Diyos, magsabi ng Amen! So, sa ating papagtuloy, basahin po natin ng Apostle Creed. Okay? Brother, paki-plus sa screen. So, ready? Go. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Ghost, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day He rose from the dead. He ascended into heaven, and seated at the right hand of God, Father Almighty. From there shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Ghost, the Holy Universal Christian Church, the communion of sins, the forgiveness of sins, and the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Amen. So, bigay po natin ang mic kay Brother Freddy. Amen. God is good. All the time, All the time. God is good. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos sa buwan. At tunay, ang ating Panginoon Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Sapagkat ngayong araw nito, tayo ay kanyang patuloy na binigyan ng buhay, lakas at hininga upang sa ating purihin at pasalamatan. Atin pong babasahin ang kanyang banal na kasulatan dito sa Psalms 95. Sabi rito sa chapter 1 verse hanggang 3.
Magsiawit sa Panginoon, tayo'y mga kaingay na may kagalakan sa malaking bato na ating kaligtasan. Tayo magsiyarap sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo'y mga kaingay na may kagalakan sa kanya na may mga pag-aawitan sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang hari sa lahat ng mga Diyos. Amen. Amen. Na Diyos wang pupurihan. Sama-sama po natin na awitin ang awiting makalangit. Ang pamagat po ay salamat, salamat.
pako po tayo sa ating Bible reading. Sabay-sabay po tayo makibukas sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 and 13. If you obey the Lord your God and faithfully keep all His commands that I am giving you today, He will make you greater than any other nation on earth. Verse 13, the Lord your God will make you the leader among the nations and not a follower. You will always prosper and never fail if you obey faithfully all His commands that I'm giving you today. Sa Tagalog, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakatakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Uunlad kayo at hindi mabibigo kung susundin ninyong mabuti ang kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Purihin ang salita ng Diyos. Amen. Be seated. Praise God. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ayan, sabi mo sa katabi. Magandang umaga. Pagpalain ang bawat sa ama. Pagpalain ang bawat sa ama. Praise God, no? Tagalog English tayo. Itaga, no? Hanggang matsare. Okay? Walang nagsang-ayon na. Dapat may sangayon, correct? Dapat correct. Okay, so, siyempre, sa ating pagpapatuloy, ay tatawag na ako. Alam niyo po, natutuwa ako sa Panginoon sapagkat meron tayong mga men of God. Men of God na kung saan inutos ng Diyos sa akin at sinabi ko sa ibang mga kalalakihan at sila'y sumunod. Sa mga hindi nakasama, I hope sa tamang panahon makasama ko kayo. Bago ako magbisahe ng salita ng Diyos, pakinggan po muna natin kung ano po ang mga aral, kakahayagan o reflection na pwede nang i-share dito. Gaya si Pastor, on the spot o kaya tiyatag na plus reflection. So, 3 minutes lang. No? 3 minutes. Una kong tatawagin. Dahil pag tinawag sa kanya, cameraman natin dyan ready na rin. Tapos mamaya lahat nakapila dito. Kung mga may certificate. Isipin mo, may certificate pa. Ayan, no? Una kong tatawagin na magbibigay ng 3 minutes reflection. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay niya, si Brother Ranilo Canila. Palakpakan natin ang Diyos. Sino yan? Wala pa siya? Ayun. Yun lang. Ang tawag yan na researching. Study pa siya, study. Galing naman yan. Ganda. Pangalawa, natatawagin ko na 3 minutes reflection. Pero sandali lang, ang ating camera. No, para at least mga nanonood ay meron silang nakukuha ang kapahayagan. Ayan. Pangalawa, Brother Raymond De Guzman. Amen. Lalo si Brother Raymond. Ayun, palakpakan dyan. Siyempre, picture muna bago siya magbigay ng reflection. Hindi tayo? Kasi ilalagay natin yun sa magazine pero hindi pa natin alam kung anong magazine yan eh. No? Okay. 1, 2, 3. Okay. Ngayon, pakinggan po natin sa 3 minutes. Ano ang kanya pwede dito? No? Para practice niya sa pagdito. Kasi ang mga kumakayo dito, magiging preacher yan. Brother. Ayan, no? Pero naghanap ng mic kasi ako lang mic eh. Andito na yung mic ko eh. Okay, kaya? Yeah, 3 minutes. Ano ang kapahayagan ng Diyos o aral na makukuha mo? Bigyan niyo ng mic. Magandang umaga po. Good morning, malakas na pala boses. Good morning. Magandang umaga po. Magandang umaga! God is good. All the time. All the time. God is good. Okay. Okay. Una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating Diyos at dinala po ang aking family dito po sa lugar na ito upang makarinig ulit po ng magandang balita na nagmumula sa kanya. Maraming salamat po nung na-experience ko po yun nga po sa revival conference. Salamat sa Diyos at na-experience ko po yun at salamat po sa buhay ng mga ginamit po na kanyang mga manggagawa. Lalo na po si kay Manong, kay Brother Rowell po, na siya po ang nag-invite sa akin. Din sa buhay po ni Pastor. Okay naman yan.
napasama po ako at ganoon din po dun sa negative po sa amin kay Brother Dennis, kay Brother Dennis po. Salamat po sa Diyos sa kanilang mga buhay. At alam ko po ang Diyos na magbabalik sa kanila ng siksik-liklik at umaakaw. So yun po, masyadong mahaba po yung introduction ko. So, doon po sa last revival conference po, nung naalala ko po noon, ng umaga, iniisip ko talaga kung sasama ko hindi. Totoo ko po talaga, alam po ako sumama kasi first time ko po maka-experience ng ganun. Then, syempre po, as a new member po, naiiyak po ako, but Lord give me a task na dapat kong magawa. At dahil sa kay Lord, nakasunod ako at nakasama po dun sa gawain niya. Natutunan ko po, at ang topic ko pala doon na obedience as better than sacrifice. Amen. Amen. So, obedience, napakadali kong bagitin. Napakadaling basahin. Sa atin, sa iba, sabihin, madaling gawin. Ano po? Sabihin, as a Christian, sabi nila, sumusunod ako sa ating Diyos, sumusunod ako sa bawat pinapagawa ng ating Diyos. So, yun po yung, as a Christian, yun po yung nakikita natin. But, isa po nakita ko doon, na narinig ko po sa isang pastor doon na nag-preach, hindi ko lang po matandaan yung pangalan. As a Christian, napakahirap po, ang pagsunod sa ating Panginoon. Depende po sa bigat ng niyang pinapagawa. Right. Amen po. But, sa bawat pinapagawa niya, kung ano po yung level, mas pahirap ng pahirap. Ano po, naalala ko po doon yung kay Abraham na sa anak niya, Isaac, na sinabi sa kanya ng Panginoon na ialay mo sa akin. Bilang isang parents, napakahirap po nun. Amen po. Right. Amen. Kung i-reflect po sa atin yun, kaya po ba natin yan? Hirap. Kaya po kaya natin ibigay ang kaisa-isa nating anak or mga minamahal sa buhay? At kaya po ba natin ibigay yung mga bagay na meron tayo ngayon para sa ating Panginoon? Kaya po ba natin ibigay yung mga nakatatanggap natin ngayong mga blessings para sa pagsunod sa ating Panginoon? Kung titignan po, mga kapatid, napakahirap. Right. Ano po? But the grace of God, nakakasunod po tayo. Amen. So lagi po natin tandaan, mga kapatid, hindi po tayo nakakasunod dahil sa sarili natin. At hindi tayo nakakasunod sa mga utos. Kasi kung utos, kung titignan po natin sa Bible, nasa 600 plus po ay mga utos na yun. Natingin niyo po kaya natin sundin yun? Okay, hindi lahat. Hindi po lahat. Right. Pero dahil sa ating Panginoon, dahil sa kanyang grasya, kaya natin gawin yon. At lagi po natin isipin, hindi natin yan nagagawa dahil sa sarili natin. Right. Nagagawa po natin yon dahil sa grasya ng ating Amen. Purihin po ang Okay. Nakikita ko na. Napapanaag ko na. No? Okay, pangalawa. Natatalagin natin. Si Brother Freddy Alberto. Palakpakan ko sa buhay niya. Picture muna. Yan. Okay, cameraman. Mga cameraman natin. Sister Sieng. Brother Rene. Ayan. Oo nga pala, nakumuna yung kamay, no? Parang ano, no? Okay. 1, 2, 3. Isang pastor. 1, 2. Okay, 3 minutes. Sa susunod, may sobre na yan. Bawat tatayo. Diba? Marami pong salamat muli, mga kapatid, pastor. Isang magandang umaga po sa lahat at mapagpalang araw sa bawat isa. Nakaka-bless si kapatid kasi nakita naman natin, sabi niya kanina, first time pa lang siyang dumalo. Pero sa buhay niya, nakikita natin kung paano kumikilos si Lord sa buhay Amen. niya. Nalalaman niya yung mga mahalagang bagay dito sa mundo. Sa revival conference,
Hindi ko rin expected na, bagamat lagi naman ako sumasama sa mga malalaking gawain. Pero every year meron tayo talagang mararamdaman na mga special experience kada taon. Itong last year, iba. Itong ngayon, iba. Right. Meron tayong mga mamimit na mga bagong tao na magpapalakas sa atin spiritually. Na pupunta tayo doon, siyempre hindi natin alam yung mga dala-dala natin problema, mga stress at emotion, kung anong meron tayo. Pero sa title pa lang, Revival Conference eh. Revive your spirit in that conference. Kaya purihin po natin yung Panginoon Diyos. Sa akin naman, sa may aking reflection, natakal na rin kanina ni brother. Sabi niya, akin naman obedience versus sacrifice. Ang ganda rin ang sinabi niya kanina, yung inalay yung anak, hiningi ng Panginoon, napakahirap po talaga nun. Pero dito sa atin, bilang isang mga Kristiyano, kahit anong sakripisyo natin pagpunta sa church, kahit anong sakripisyo meron tayong mga ministry dito, kahit ano yung ginagawa natin, maaga tayo pumunta rito, nagbabasa tayo ng Bible, nakikipellowship tayo, yan isang sakripisyo po yan para sa Panginoon. Pero kung hindi po natin i-connect ng obedience which means yung sinusunod mo talaga yung sinasabi ng Panginoon Diyos sa atin, mga aral ng pastor na naririnig natin, ina-apply talaga natin sa pagkatao natin yun. Yun ang sinasabi ng to obey is better than sacrifice. Di ba po ba mga kapatid? Amen. Kahit sabihin mo na sinunod mo yung rules na ganito, dito lang. Paano pag malabas mo? Kristiyano pa rin ba? Di ba? Dapat hindi lang po sa salita, dapat maging sa gawa at sa may pagkatao natin, nakikita natin yung tunay at isang malagong Kristiyano. Bilang tayo sinasabi natin, sumuko na tayo sa Panginoon. Pero hindi naman natin nakikita yung mga pagbabago sa sarili natin. Siguro yung ang magpapakitang tao lang tayo. Pag nasa loob tayo ng church, pagkaharap si pastor, pagkaharap si kapatid. Pero pagka nasa may loob na tayo ng kwarto natin, pagka nag-iisa na tayo, di ba? Only God knows, you and I, only God, kung ano yung ginagawa natin. Right. Kaya, to obey is better than sacrifice. To God all be the glory. Amen. So, God, no? So, napakita niyo yung patungkol mo sa activities. Siya naman give emphasis about the character or the attitude, no? So, obedience is generalized. So, okay. Wala rin dito, no? Tatakas pa tayong isa. Si Brother Randy. Magpapapakan natin. Wala dito, no? Nag-aaral pa. Pero, yan. Mga reservists yan. Kaya reserve pa rin yan, ha? Nag-aaral ito. Okay. Siyempre, no? At sa man of God, nakita ko rin siya tumayo doon. Nag-volunteer. Ba? Talino maganda mga anak ng Diyos. Flexible. Walang iba. Talagan natin si Brother Robert Toquero. Okay? Palapakan. Okay. Cameraman. Mga camera woman. No? Ayan. Picture muna. Ayan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. So, reflection, 3 minutes. Good morning po sa ating lahat. And, Good morning. I hope that the Joseph holiday brings hope for everybody Amen. to meditate on our faith, on our relationship with God. So during our 16th International Revival Conference, it concentrated more on obedience. So as what Brother Freddie and Brother Raymond mentioned a while ago, obedience is better than sacrifice. So obedience must comes with a sacrifice. Right. Because if you obey without sacrificing anything is nothing. If you obey and you don't sacrifice your innocence, for example, if God told you, go to the church and do your part, work in your ministry, okay, you go, but then No. nothing. You sacrifice your time, you went to the church, but you did not work in your
ministry. Mhm. So, there is no obedience. You only sacrifice your time. Remember that obedience and sacrifice must, there is a difference from that. So as Pastor Choloro Ocampo mentioned at the conference, in a sacrifice, we'll take on the heart. Okay. On our heart, in a part of sacrifice, this concentrates on the transaction. It is more on our personal. But in obedience, this is surrendering ourselves to God. Amen. So there's a big difference. In sacrifice, only for ourselves, but in obey, it has something to do with our relationship with God. Right. And in human effort, this is very difficult on our part. Human effort. Because unto obedience, it is the will of God that we are following, and not on the earthly things like the rituals, just like what Brother Raymond told us a while ago, yung pag-sacrifice lamang sa ibang bagay na hindi naman yun yung kagustuhan ng Panginoon na gawin Right. ni Abraham. Iba ang ginawa niya. So sacrifice only, but did not obey what God wants him to do. Right. Amen. So it's useless if you don't obey. And the last one is on the outcome. Outcome for the sacrifice is the repetition of the rituals. Because we have to admit that for some believers or partly believers, they don't concentrate on the outcome for being obedient. But they concentrated on their rituals. Rituals on burnt offerings or whatsoever. That is the earthly doings. And one thing that I have learned from this conference is the benefits of being obedient. So what Right. is the benefits of being obedient? Number one is the spiritual growth. Right. This is the renewal of our faith to God. Because sometimes we have to admit that we are, sometimes we have to backslide from serving the Lord because we have some observations on the local church that is against on your expectation of what a local church must be. Remember that a church must teach what is good and what is right, Right. and not what is against the teaching of the church. Right. So I hope that next time Yeah. we can attend again the revival conference, because actually since I started joining the church since I was high school, kasi nag-join na ako ng Christian church. This is the first time that I attended a revival conference. Amen. And the feeling is Oh, wow. very, very different from being just a observer of the local church. So, God bless everyone. Amen. Nakikita ng mga ebidensya, talagang nagre-raise ng Panginoon. Kasi prego, bago man lang umuwi sa Pilipinas, makapag-raise ng mga man of God at mga women. Kaya mga babae dyan, ha? Be ready rin, no? Okay, tawagin din natin yung photographer na lagi nagbabolunteer photographer. Palapakan natin ang Diyos sa buhay niya, Brother Rene Rica Sadio. Ano? Amen. O, siyempre, nung pinipicture yung selfie sa sarili niya, may itong magpipicture. Okay? Pinawisan na. Papanginitin yung pangalan niya, pinawisan na. Ha? O, sige? 3, 2, 1. Okay. Okay, 3 minutes. Baka sa akin, 3 minutes din ah. O, sige. Brad? Ang
Again, good morning po sa lahat. Morning. Good morning. Last conference, Revival Conference, ang experience ko, at salamat pala, personal salamat kay Pastor at sa lahat ng mga kapatiran na dumalo doon sa Revival Conference. Naalala ko lang, Pastor, kahit wala ko doon dito sa loob, Pastor. Nasaan ka? Nagtitinda ako ng pabang. Nagtitinda ako, pero nakikinig pa rin siya. Galing naman yan. Kasama Okay. pa rin ako kasi nagtitinda ng pabang, mga palangman ni para sacrifice para po sa church. Ayun! Kaya, ubi na pastor, kaya ubi ko ni pastor, ako ang nagtitinda ng palangman. Para sa church. Kaya, ano pa rin, tawag ito, blessed pa rin kasi kahit nasa labas ako, merong screen doon. Ayun. Merong video, meron din konting makikinig din na boses na, alam din, nakikinig din ako ng ano. Kahit merong bumibili, nanonood pa rin ako. Kaya, kung natutunan ko sa Revival Conference, kahit ano, kaya yung tema is obedience. Yung t-shirt namin is, may nakalagay din obedience. Obedience is better than sacrifice. Kaya, yung text ko is 1 Samuel chapter 15 verse 22. It says, but Samuel replied, does the Lord delight in your burnt offerings and sacrifices as much as obeying the voice of the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the rats of rams. Yeah, obedience means doing what God asks. Right. Sacrifice, offering something to God. Kaya, before you obey, kung natutunan ko, kay Pastor, nakinig ako nag-video sa kanya, you must hear first. Hear and obey. Right. Hear and listen. Mm. Hear without listening is curse. Kaya, yun ang natutunan ko sa Revival Conference. Kahit nasa labas lang ako, natutunan ko dito. Kaya, God wants our hearts and actions, not offerings. Kaya, mas malaga sa Diyos ang pagsunod sa pakikinig sa Kanya kaysa sa pinakamainam na handog. Kahit pag-alay ka pa sa pinakamalagang bagay, kung hindi ka naman sumusunod Right. sa utos ng Diyos, hindi yun nakakalugod sa Kanya. Nakita ko din yung Pastor Ocampo, nasa labas ako, yung ano lang, yung screen lang. Ano pala, obedience unlocks God's provision. Mm. In Deuteronomy, yung text natin, chapter 28, verse 1 and 2. If you follow the Lord God, all these blessings will come up to you. Yeah, in summary, obedience is the key that unlocks God's blessings. Amen. Our physical, emotional, spiritual. When you walk in obedience, every area of your life aligns with God's favor. Amen. Maraming salamat. Okay. Bakit hindi ko kami nagkatipa? Amen. Wala, di ba kayo? Amen. Sige mo, busy na sa business seal para sa gawain ng Panginoon na ito naman ay ginagawa niya is ay sunod. Maski inutos ka ng pastor, whether you like or not, dahil utos ng Diyos, sumusunod ka pa rin. That will bless you. Amen. Obedience is better than... Busy siya, pero nakakarinig pa rin. Kapatid, minsan tayo pag-busy sa bagay, hindi tayo nakikinig. Andiyan ba kayo? Andiyan ba kayo? Maganda yung busy ka pa rin, pero puso pa rin. Willing to obey, nakikinig ka pa rin. Amen? Okay! O, brother Rene. O, mamaya, ha? Okay. Brother Rene. Tawag natin, siyempre, ang ating katawang kakipas, no? The man of God, veteranong-veterano. Sigurado, hindi ko pa sasabihin, andyan na yan. Walang iba, palapakan natin Diyos sa kanyang buhay. The big time. Brother Danilo. Umaga. Okay. Camera, action. 3, 2, 1. Okay. 2 minutes. Good morning po.
doon sa aming pinuntahan doon sa Sol ba yun? Sol? Yeah. Yung sa revival conference na po yun about obedience po. So, ang daming pastors, mga 10 pastor po yun Pero ang tema lang ay puro obedience. Pero iba't ibang revelation ng Amen. pagkasabi sa obedience. Right. So, doon sa pagka-attend ko na yun, minsan tulad yung may nagsabi na parang ayaw, di ba? Yung loob mo, ayaw sumama. Pero siguro hindi naman siguro pilit. Hindi pilit yung pagsama, kundi may pwersa sa akin siguro na. Yun ang nagagawa ng may naririnig na salita ng Panginoon. Alright. Amen. Diba yung sinasabing hearing, na laging sinasabi, kapag marunong kang mag-obey, dapat marunong ka rin makinig Right. sa salita ng Panginoon. Kailangan mo marunong ka rin magbasa. So, sa natutunan ko doon sa aming parang nag-reflection din kami doon may pinag-aralan. Kanina ko pa hinahanap sa Bible kung saan nagbukas si Kristo sa mga tauhan niya. Pero hindi ko mahanap-hanap. Bakit kaya? siguro inaano lang aking kaalaman. Siguro parang nire-relate na yung aking sarili para magiging strong ako kung saan ba yun. Pero naano ko lang, naalala ko lang. Dahil sa obedience, ginawa din ni Kristo sa kanyang mga apostol. Bakit niya ginagawa siya? Naalala, yung sa Matthew po yun na si Jesu Kristo ang naghugas sa mga paa ng kanyang mga apostol. Bakit niya ginagawa yun? Kasi ang sabi ng Ama na gawin niya dito, ipakita sa kanyang mga alagad na pwede pala ang kahit mataas na tao, anumang uri kang katungkulan o leader ka, kailangan mo ipakita sa mga nasasakupan mo na ikaw din ay matulungin. Right. O gumagawa ka pa rin Right. ng kahit man, hindi naman yung sinasabing kababaan ng puri. Diba? Hindi yung binababa mo yung sarili mo na bakit ka nagbubukas? Leader ka, presidente ka, mabubukas ka ng paa ng iyong mga tauhan. Hindi pinakita ni Jesus yun na pinakita niya kung paano sumunod ang kanyang mga tauhan na gawin din niya ang lahat ng mga ginagawa ni Kristo ay dapat gawin din ni Jesus ng mga tauhan niya. Amen. Kung maging mga anak ng Diyos. Right. Na gawin niya yung kababaan, nandun yung kababaan loob, di ba? Kung mababa ang loob mo, gawin mo, pag magpakababa ka sa kapwa-tao mo, kapwa mananampalataya. Pakita mo sa kanila na ikaw din ay matulungin, nandun yung kababaan mo. Kasi ang ating sinusundan ay si Kristo. Right. Kung sumusunod siya sa Ama, dapat sumunod din tayo, di ba? Sumunod din tayo sa Kanya. So, ang reflection ko doon, about, ang parang nakuha ko doon, kasi para makasunod ka sa Panginoon, pala, may nagsabi isang foreigner pastors, parang Pakistan ba yun? May nakasit yung kung paano ka mag-obey, may nakasit. Kailangan marunong kang yung parang nakalimutan ko yung set na yun yung kailangan mo yung mag-pray ka sa Panginoon, kailangan mag-read ka, ano yun pala, kailangan makinig ka muna, mag-pray and read the Bible and obey the word of God. Gawin mo na yan. Isabuhay po natin yan. So, yun lang po ang yung parang nag-reflect. Kailangan natin makinig Right. sa salita ng Panginoon para tayo ay makasunod. Kung hindi tayo nakikinig sa salita ng Panginoon, o kaya sa mga sinasabi ng mga ating mga pastors, kung pumapasok dito na pastor, wala tayong matutunan. Paano Right. tayo maka-obey? Diba? Right. Amen po. Amen. Yan po ang ating reflection po. Listeners po tayo sa kanyang mga salita. Amen. God bless. Marami akong nakikita ko sa inyo ay marami akong natutunan. At siyempre, obedience din to. Pag sinabi ko, no? At para sa Panginoon. Yung sabi ng Bible sa Ephesians, respect your parents in the Lord. The same message. Obey pastor in the Lord. Pag sinabi ko, Brad, sunduin mo to. Brad, kunin mo to. Brad, balik ka dito. Brad, opo, pastor.
Walang iba. Tawagin natin. Tagahatid. Tagasundo. Humabol pa. Nakahabol pa rin. Walang iba. Brother, Dennis Calago. Speaking English. Brother, speaking English. Sana speak English mo eh. Ha? Okay. Picture muna tayo. Ha? Ayan, kami muna. Kasi English eh. Ha? Okay. 1, 2, 3, 1. Isa pa, Pastor. 1, 2, Okay. 3 minutes. God bless. God bless everyone. God bless. In a two-day conference, I only attended 1 hour. Saan ka pa? Kasi, hinatid ko lang sila doon and then bumalik ako and then in the second day, sinunod ko na sila. So, thanks God, yung daan, wala pong traffic. So, mabilis ako nakarating. Amen. So I attended 1 hour, the last message of the last speaker, and here's his message. It's about the Malakay. It's about the book of Malakay, yung pagbibigay. Kapatid, kaibigan, nag-work po tayo, kumikita po tayo. Tapos, yung gobyerno natin, automatic, pinukuha. May pinukuha ng earnings natin. Yung gobyerno, yung function lang ng gobyerno natin is naggumagawa ng rules para maging mapaayos yung buhay natin. Pero nagbibigay tayo sa kanya or automatic siya kumukuha ng mga earnings natin. But the Lord give us strength, wisdom, and life. Meaning, ano pong mayroon sa atin ay galing po sa Lord. Amen. So, kung sa gobyerno ay nagbibigay po tayo, much more to our Lord. Amen. And yung pagbibigay po sa Lord, kailangan po ay with light-hearted, yung magaan po sa ating dibdib. And that's obedience. God bless everyone. What? Ito maganda, no? Maski 1 hour, di ba? Alam niyo ba kayo? Kaya alam mo sa church, sinuturuan po natin yung pagiging flexible, adjustable, available, enjoyable. Amen? Kasi kapag wala ang obedience without love, mahirap mabigat, maski magaan. Andiyan ba kayo? Kaya alam mo, ang nakakalungkot, minsan sa sobrang tagal na, wala personalan, maski yung mga namimit ko. Pag matagal na sa serbisyo, matagal na sa ministry, minsan unti-unti, realidad, nawawala. Why? Pag nakalimutan na yung love sa Diyos. Pag nakalimutan na yung enjoy. I'm not talking about happiness. Because happiness only for earthly. But the joy, unspeakable joy, na hindi mo intindihan. Matagal ka na o bago ka parang, the same. Kung pagsunod mo sa Diyos. Amen? Hello, amen? Kaya ang obedience, ito po ay generalized. Marami, kaya yung sinabi ng kapatid, biblical. Napakaraming utos ng Diyos. Pero hindi lahat magawa. Pero by grace of God, kung ang puso mo talaga, susunod sa Diyos. Sigurado. By grace of God, magagawa. Ilang minuto lang ako. Kasi, para lahat. Deuteronomy, chapter 2. 3 pila. Ito yung pinaka-conclusion doon sa revival at conclusion dito. Di ba naalala nila Sunday, sabi ko? 6 promises. 33 minutes sila. Ilang minuto lang ako. Kaya imbis sa 6, ginawa ko ng 3. Hello, andiyan ba kayo? Amen. No? Pakibasa ang topic, saka ang points. Ready, begin. 3 promises of God's blessings. Promotion, position, prosperity, abundance, protection, God be with us. One more, loud! 3 promises of God's blessings. Promotion, position, prosperity, abundance, protection, God be with us. Do you believe that? Amen. Naniniwala ba kayo? Amen. Nagtitiwala ba kayo? Amen. The secret is obedience. Obedience, follow blessing.
disobedience follow curse. Deuteronomy, basa. 2 verse lang yan. Tapos na. Ready? 1, 2, 3. And it shall come to pass, if thou shalt diligently heed the voice of the Lord thy God, Tandaan, to observe, in all, all his commandments which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. 13. Basa. And the Lord shall make thee the head and not the tail, and thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. If that thou hearken unto the commandments of the Lord thy God which I command thee this day to observe and to do them. Praise God. Paki-off na yung o yung gusto tanggalin na, para nakapokus kayo sa pagpili. Dito, pumapasok sa Deuteronomy 28, verse 1 and 13, pero kabuuan niyan, from verse 1 up to 13, pinagsama ko ng tatlo. Sabi nito, 28, listen ha, pakinggan niyo po mabuti. Sabi nito, hearken! Kasi sabi ni Brother Gary, sinabi naman ito, listening! Hindi ka pwede susunod kung hindi ka makikinig. Hello, hindi pa kayo? Iba yung hearing sa listening. People hear but not listening. Di ba? Pag nasama-sama mga Koreano, tam di katsari, napapakinggan mo ang mga Korean language. Pero di mo naintindihan, di ba? Andiyan ba kayo? Andiyan ba kayo? Amen. You heard the language of Korean kung ba sa Pilipino, Kapampangan, Ilocano, hindi ka marunong Kapampangan, hindi ka mag-Ilocano, Bisaya. Pero napapakinggan mo. Tama? Amen. Listening is include understanding. Understanding means what? Naiintindihan siya. So, importante pala yung hearing. Kaya walang personalan. Kung ikaw ay matagal na at ako ay matagal na, manggagawa ka na o bago pa lang, the secret is consistent listening. Ganyan si King Saul. King Saul, nakasama lang kay prophet, alam ng ginagawa, napakinggan niya, pero hindi siya nakinig mabuti. Kaya bakit? Ginawa pa rin yung gusto niya. Minsan ganun kayo. Ganun ako eh. Andiyan ba kayo? Pag may sinabi ang pastor, minsan, walang personalan ha, minsan hindi kayo sumusunod sa pastor. Minor or major, pag sinabi ng pastor, just take time to listen. Prophet Samuel is a prophet. Sa panahon natin, is a pastor. Hello, hindi ba kayo? Amen. Kaya pag may sinabi ang pastor, minor or major, tama naman, just obey. Dahil tama naman. Amen! Amen. Hello, amen! Amen. Yan ang sikreto eh. Listen. Maski matagal ka nung hindi, kilala ka nung bago. Listen. Lalo na kung may pinapagawa, may pinapautos mo dapat gawin para sa gawin Panginoon. Listen eh, bakit? Kasi yan. Malapit na. No, sabi dito. Sabi dito, observe and to do all, listen, that the Lord God will set thee on high. Ito na. Kapag ikaw pala'y nakinig, sumunod ka, observe, ibig sabihin, ginawa mo ng mabuti, anong na? Number 1, sabi dito, high. Sabi dito, ganda high above all nations of the earth. High! Ibig sabihin, kung ikaw anak ng Diyos, maski ang pastor, nakikinig sa utos ng Diyos, sabi ng Diyos, I will promote you. Promotion means position. Di ba gusto natin ma-promote? Hello, andiyan ba kayo? Magaling kayo. Kung nais nyo ma-promote sa trabaho o sa posisyon nyo, sa sarili niyong pwersa, mabibigo kayo. Then, mismo, walang persona mismo Pilipino, pag umaangat ka, imbis na itaas ka, pinipilit ka pang ibagsak. That's Filipino lifestyle. The weaknesses of the Filipino character. Pero pas Christian, dapat hindi ganyan eh. May mga tao, naghahangad ng posisyon. Pag umangat ka ng posisyon, sa tao, sa boss mo, hindi promotion ng Diyos, masakit. Hayaan mo ang Diyos mag-promote sa iyo. Pag ang Diyos ang promosyo, wala makakahadlang. Naniniwala ba kayo? Amen. Yes! Wala makakahadlang. Eh, Diyos ang promote. Sabi niya,
Humble yourself in the sight of the Lord, and He will lift you up higher and higher, and He will lift you up. Guys, church, you need promotion? Ask God, Lord, promote me. Promote my salary. Promote my position. Promote my status. Promote my business. Pero sabi ng Diyos, listen, sumunod ka naman sa akin. Ano sabi ng bagong tipan? If you obey my words and keep my words, whatsoever you ask, I give it. The secret is, promotion comes from God. Listen. Number 2, verse 2 and 6 and 13, sabi doon, prosperity, abundance. Alam niyo ang sabi dito, nang binasok sa Bible, dito sa bagong tipan, tinutukoy dito mapalad, mapalad, mapalad. Di ko kasapalan. Sabi dito, verse 2, listen. Sabi dito, magiging mapalad, kasabayan, magiging mapalad ang bunga, magiging mapalad ang iyong puslo, magiging mapalad, mapalad, mapalad. Listen, if you're a Christian, don't say swerte. Walang Kristiyanong swerte. I don't believe lucky. Ano man sasabihin ako ng, oh brother, Pastor Ray, you're a lucky man. No, I'm not a lucky man. I'm a blessed man. Because I'm a Christian. Amen. Lucky and swerte is jackpot. Pag Christian ka, sure yan. Kaya kayo mga Christian, may mag-swerte, huwag nyo nasanayin swerte, swerte. O, swerte ka. Pag tumama ka ito, swerte ka. Pag bumili ka ng sing-sing, swerte ka. Pag bumili ka ng wikon ito, swerte ka. Andiyan ba kayo? Amen. Huwag di tayo niniwala sa swerte. Naniniwala tayo sa assurance. Blessed. Everybody say blessed. Blessed. Dito sa lumang tipan, blessed, na abundance yan, prosperity ang tinutukoy yan. Gusto natin guminahaman, gusto natin yumaman, sumagana, maging dakila, maraming pera, maraming kayamanan. Then, sa ating Bible, obey me. Unahin mo ko. Alin mo ang buhay mo sa akin. Maski mahirap, gawin mo. Pray! Punta ka sa church! Sumunod! Sabi ng Panginoon, abundant. Kapatid, last. Everybody say protection. Protection. One more. Protection. Yan ang sabi ng Bible, protection. Sabi dito, ha? Last tayo. Alam mo, iba na panahon ngayon. Dito pala sa promotion, meron pala akong naalala sa 13. And the Lord shall make thee, listen, sabi dito, gagawin kitang ibabaw lamang at hindi ka mapapasilalim. Ibig sabihin, ikaw ang magiging ulo, hindi ka buntot. Everybody say, ulo ka, hindi buntot. Ulo ka, hindi buntot. Head na tail. Ibig sabihin, ikaw ang dati mahilig mangutang, manghiram. Ikaw na ngayon ang magpapautang at magpapahiram. Dati kang hingi ng hingi. Ngayon di ka hingi. Ikaw na magbibigay sa nanghihingi. Amen? Isa yung lagi panalangin ko, Lord, likod niyo ako. Minsan sabihin ako na, dito, malapit na. Okay na lang, 3 minutes na, okay lang. One time, nasaktan din ako sa mga pastor. Kasi pinagpaalan sila. Pastor Ace, Pastor Arnel, di ba Diyos mo? Ba't lagi kang humingi ng sponsor? Humingi, sa'yo humingi ako, bibigay, humingi ka, para igamitin sa iba. Dapat hindi. Nasaktan ako. Parang Diyos yun, sa Diyos ko yung iba. Sabi ng Diyos, kasama yan sa paglago. Kasi sabi ko, Lord, kung mahilig ako manghiling sponsor, para na sa gumang gagawa yan. Mahilig ako mangutang, para itulong din. Mahilig ako manghiram. Pero Lord, bless me. Kaya laging pinapanalangin, ako na ang magpapahiram. Ako na ang magbibigay. Ako na ang mamimigay. My prayer. Dapat ganun tayo. Amen. Hindi lagi ikaw nangihingi. Hindi lagi ikaw nangungutang. Dapat ikaw na ang magpapautang. Amen? Amen. Dapat ikaw na magpapahiram. Amen? Amen. Dapat ikaw na magbibigay. Amen? Amen. Ano gusto niyo? Kayo lagi manghingi o kayo magbibigay? Ano gusto niyo? Kayo manghingi, kayo magbibigay? Ano gusto niyo? Kayo ang uutang o kayo magpapautang? Di ba? Head, not tail. And the last, video. Isa na lang. Brother Rene, video. Dito tayo magtatapos sa protection. It is biblical principle. Panoorin po natin. Kill the light.
Yan po ang mga kaganapan ngayon. Dito papasok ang pangako ng Diyos. Sige? May sound ba tayo yan? Pakiplay? O kung walang sound, play na lang. Para makita nyo ano. Sige. May nakataas ngayong babala ng tsunami sa Mindanao dahil sa magnitude 6.8 na lindol. Kasunod yan ng mas malakas na pagyanig o magnitude 7.4 na lindol kaninang umaga na malapit sa Manay, Davao Oriental ng epicenter at ramdam sa malaking bahagi ng Manay. Nagdakma sa kaninang umaga sa Mapua Malian Colleges of Mindanao sa Davao City ng lindol. Sige, forward. Habang sa San Pedro College, may chemical spill pa na nirespondihan ng Bureau of Fire Protection. Sa mga opisina, napasilong sa ilalim ng mesa ang mga empleyado. Bumigay ang Forward. Naalog din ang mga ilaw at gamit sa 10th floor. Ay ilusyon sa paglabas nila. Okay. Napaupuri sa Cut na, cut. pinagbuka ng lindol. Okay, cut. So, okay. So, pinakita ko lang po sa inyo, hello, realidad tayo ngayon. Davao, Mindanao, Cebu, at may nakabang na naman sa Pilipinas. Masibang bansa. Huwag na kayo ma-surprise. Biblical yan eh. Pero ang tunay na anak ng Diyos, dapat din na siya. Kalma lang, pray. May napanood ako, nung lumindol, anong ginawa niya? Wala sa magawa. Wala na sa magawa. Lumuhod na lang siya. Pero hindi naapektuhan. Listen, obedience. Ano obedience? Maging mapanalangin tayo. Ano ba kayo? Minsan pag may mga problema siliranin, pagsubok, panik agad tayo eh. Yun ang problema. Confused. May iba nga, pera ko na! Pera ko! Meron din. Bahay ko, wala na, tinag na! Kaya mga malaking bahay dyan, huwag tayo magtayo malaking bahay. Ako din ako magtatayo ng mga 7th floor, plano ko pa lang, plano lang. Alam mo mga mayamang Kristiyan, ang hinaya ko, imbis magpalaki ng palasyo, bili ka ng barko, aeroplano, magtayo ka na ng palasyo sa gawain ng Panginoon. Tumulong ka ng marami siya ng lugar. Amen? Listen, kayo mga dito, mga magtatayo huwag na kayong mangarap ng malaking palasyo kasi habang tumatagal pa rin doon ng Panginoon, it's a realidad. Gamitin niyo na ng pera sa gawain ng Panginoon. Amen. Mas maganda, may tahanan ka pa sa langit. Huwag niyo sayangin ng pera. Isipin, ganda-ganda, tibag. Yung sasakyan, wala. Tapos yung pera na yun, sa bangko, nagkasarado. Kaya kung gusto niyo, warning. We are in the last day, beginning. Maski ang bangko, pasarado na po. Maski sa Pilipinas, unti-unti na po yan. Kaya kung pera ko sa inyo, sa bangko, unti-unti nyo na pong itago sa sarili nyo. Amin yan? Yes. Unti-unti nyo na pong kunin. Pangalawa po kayo magkakayo ng malalaking gusali. Dahil number 1 ang Pilipinas sa earthquake ng tsunami. God give me burden and wisdom to tell you. Maski kung nanonood, be wise. Pinagpaguran mo, higipay na ng lindol. Pinagpaguran mo pero sa bangko, bigla magsasarado ang bangko. Collapse. Be wise. Paano mangyayari? Listen. And obey. Amen? Amen. Kapatid, yun sabi ng Diyos, protection. Hear, obey, sabi ng Diyos, God, be with us. Kasama ang Diyos. Ano sikreto? Obedience. Everybody say obedience. Obedience. Kaya sa lahat ng bagay, ano mangyayari? Dapat may iwasan natin confused and panic. Huwag kakay po kang bibig. Bahay ko, pera ko, ari-arihan ko, dapat po kang bibig. Diyos ko, protect us. Amen. Pag pagsubok, problema sa langit, Diyos ko, help us. You are Christian. Huwag ka agad material na bagay ang isipin mo. Isipin mo ng Diyos because God will protect your money, God will protect your material, God will protect your whatever you have because God protect us. Tayo lang tayo tumayo. Bow your head.
Close your eyes. Kapatid, kaibigan, iyan ang pangako ng Diyos. The three promises. Unang pangako ng Diyos ay, number one, kung inyong maalala, ang sabi ng Panginoon, promotion. May hangad ka ba ma-promote? Yes. Maski magugunaw ng mundo, whatever, di siya mong ma-promote, do your best for the Lord. God will promote you. Pero sundin mo ang utos ng Diyos. Do good. What is right and what's good. Number two, prosperity. Gusto mong sumagana? Gawin mong parte ng Diyos. Magpakasipag ka. Maging matalino ka sa paggamit ng pera, kayamanan mo. Sigurado, sasagana ka. Maging mapagbigay ka. Sasagana ka. And the last, ano man mangyari sa mundo, God will protect us. But consider always God and God His word. Obey His word. Panginoon, patawarin mo kami. Minsan namimiss namin ang iyong promise, the blessing. Dahil basic na pagsunod ay, minsan di na kami nakikinig. Minsan ay, hindi na kami sumusunod, lalo na kapag kami ay parang walang gana. O kaya marami kami problema sa dalanin. It's a part as a human. Pero Panginoon, wala rin mo kami magagawa kundi sumunod. Pag sumunod kami na may pag-ibig, miracle will follow, blessing will follow, prosperity will follow, protection will follow. The Lord, help us to be a teachable heart. Maging masunurin kami sa iyo at maging masunurin sa mga pastor na pinapagawa mo para sa church. At ang pastor din ay maging masunurin sa iyo at sa mga members. Lahat kami tinuturoan mo maging obedient. Panginoon, salamat po sa bawat narito at sa mga nanonood. Ano mang mangyari, kausapin ka agad kayo. Talk to God before talk to others. In Jesus' name we pray. Amen. Intermission, bro. Intermission? Thanks, okay. Nanalangin po tayo para sa ating kaloob. Lord, Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Lord sa yung mensahe na aming narinig. Lord, salamat din po Lord sa pagbibigay mo po sa amin ng kalakasan, Lord God. Safety and protection. Lord God, naniwala po kami na araw po mayroon sa aming mga buhay. Sa iyo po ito nanggaling, Lord Amen. God. Nalalapat lamang po Lord na kami po ay magpuri, magsamba at magpasalamat sa iyo, Lord God. At Lord God, kami po Lord ay magbibigay, Lord God. Nawa Lord God, tanggapin po nawa po Lord ang aming mga kaloob, Lord God. Dalangin ko po Lord God, ang bawat isa po ay magbibigay po ng maluwag po sa kanilang puso, Lord God. Dahil lubos mo pong kinagagalakan ang nagbigay po ng masaya, Lord God. Dalangin ko po Lord, ang salaping malikom nawa Lord God ay magamit mo ito, magamit po ito para sa pagpapalawak ng gawain. Muli Lord, marami pong salamat. Ito po aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Po natin ang give thanks.
Let's pray. Maraming salamat o Diyos sa iyong paalala, sa iyong salita, na ito ang aming conclusion at challenge within this month of obedience. Tunay, Panginoon, obedience ay napakahirap pag itilabag sa aming puso at hindi namin naintindihan. Pero kung talagang aming naunawaan at naranasan ng iyong himala, ang pagsunod ay madali. Dahil ang pagsunod ay merong kaakibat ng sakripisyo. At ang pagsunod ay may pangako kayo na resulta. Na promise mo. Kapatid, kaibigan, tanggapin natin ang pangako ng Diyos. Ang promotion. Ano ba ang promotion na hinihingi mo sa Diyos? Iyan ang utos ng Diyos. Humingi tayo sa Kanya. Kaysa sa tao tayo humingi ng promotion. Mas maganda sa Diyos na. God will promote us in position. Position sa kalagayan ng financial freedom, whatever. Pangalawang prosperity, mapalad, hindi swerte, hindi lucky, kundi mapalad, sure good. Blessings. Pangatlo ay yung protection. Iba ng panahon ngayon, kapatid. Always ask protection from God. Whatever circumstances or happening in this world, pray protection. Ask God. Money cannot protect. Treasure cannot protect. Possession cannot protect. Only God can protect us by faith. Panginoon, salamat po sa iyong paalala sa iyong salita. Help us to be obedient sa iyo. Help us to obedient sa iyong word. At help us to obedient to the pastor. And help us to obedient bawat members upang kami, Panginoon, ay maging daluyan ng pagpapala. Panginoon, inahingi namin sa iyo ang kagalakan, kapayapaan, katagumpayan, kaayusan at kasaganahan ay tanggapin natin, mga kapatid. Panginoon, sa iyo ang karangalan, ang kalawhatian at ang kapurihan. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Kung masarap ang spiritual food, magiging healthy tayo sa ating emotional, mental, spiritual, siyempre, katapatan ng ating mga mana ko dyan. No? Kaya, medyo diadag akong announcement para mas marami tayong ma-chow-chow para mamaya attack. Okay. Unang announcement. Kung may mga kaibigan tayo, mga dati natin na-invite, obedience is manghina. Obedience is better than sacrifice. Obey. Kaya encourage ko sa inyo, encourage sa ating mga iba nating members, visitors, mga newcomers. Special day, next Sunday. Sila, higit 30. Nire-request tayo, 30 rin. Marunong o hindi marunong, gusto nang makapag-join pero sa tayo. Gumastos sila. Naghanda. Pinalikot ako last Saturday. Pinaprend pa ang poster natin doon sa kanila. Umu-order pa ng tekbek. Uding ngayon na uding. Tumawag pa doon ako para mag-ano pa silang 4 na klase. Kaya sabi, Pastor, buksan ng case, Philippine, 30, hanggat maaari umaten. Kaya, let us support. Amen? Amen? Kaya, ilan tayo dito? Magdadala ng iba at iba nating mga kasama, visitors, special day, joint fellowship, SDIA. Amen? Kaya? Pero kaya? Kaya yan. So, 30, yung higit pa,
mas maganda. Second announcement, ako mag-presider. Kasi, kung kantasin bang song leader, next ano? Sister Ana, isa o dalawa. Sabi ko siya. No? Kasi, meron tayong special event kasi mas maaga. Maraming gagawin doon, maraming gagawin dito. Kaya si Pastor Jack ang preacher, kaya medyo mag-a-adjust tayo. No? Okay ba yung obedience is better than sacrifice, amen? Pag may sinabi, Pastor, pagdating sa program, pag anong mga nasabi, Pastor, just, okay, Pastor. Amen ba yun? Hello, amen? Para sa ikaayos at kayo ay flexible. So, next Sunday, kailangan ko ang inyong presensya. Pangalawa, hanggang kaya natin mag-invite, madala natin ibang mga bisita, special day. Pangatlo, last Sunday, by faith. Alam niyo ba ang buwan ngayon? Anong buwan ngayon? October. Ano naalala niyo sa October? Isa yun sa dapat naalala lagi ng church. Minsan na nakakalimutan ng churches. Anong October? Ayun. Kung meron Teacher's Day, Parents Day, dapat alam niyo ang Pastor's Day. Amen? Kaya ang pastor ninyo ay magsasacrifice ng last Sunday, Pastor. Ako'y maghahanda ng konting gift sa inyo kasi Pastor Day. Amen? Hello, amen? Pero hindi kasi sabihin kasi baka alam niyo na eh. Mas na-idea na kayo. No? Kaya kung ilan na atin dito, lahat yan mabibigyan. Magsasacrifice sa'yo. Hindi lang yun. At least, gusto ko pong, because Pastor say to bless the members. At ang members, kung ano po ang dapat ninyong i-bless sa pastor. It is biblical. Amen? Hello, amen? So, last Sunday po yan. Kaya iba naman ang program nyo. Babagoy naman ako ng presider. Kasi meron tayong child dedication. Tapos, Pastor's Day. Kaya magkakaroon tayong adjust ng programa. No. So, special next Sunday. May para. Dito na rin. Mga manapod. Kailangan, as soon as possible, kausapin yung dapat kausapin. Be ready. 4 na po tayo. Lagi binukang bibig sa akin. Turon. No, yan na talaga. Gumawa pa rin ang turon ng saging. No, turon. No, o banana cube. At halupya, yung bahala na kayo sa manapod. So, ano pa yun na? Mayroon pa additional announcement? Brother, sister, ano ba? O nga pala, thanks God, no? Palakpakan muna natin ng Diyos. Sa ating mga men of God, sa revival, tayo po ay nakapandraising. Sabi ni Brother Rene, marami bibili, marami rin libre. Eh, hindi ko may iwasan pag mingi. Pastor, ano naman, Pastor? Sige, bigay lahat. Libre, pati para Pastor. Bakit? Hindi ako nanginayang. Sabi sa Pastor, hindi ko malulugi. Hindi ko malulugi kasi kaluluwa yun. Bahala ng Panginoon. Amen ba? Amen ba? Pag meron. Pag wala, maghintay. Mas isa pamilya ko. Iwasan magsabing wala. Kasi pag wala, wala talaga. I-practice natin fasting. Meron yan. Maghintay lang. Amen? Everybody say, meron yan. Maghintay lang. Ready, begin? Meron yan. Maghintay lang. Tayo natin tumayo. Mag-awitan. At siyempre, Sister Maribel, para sa atin po. Ciao. Kaya. Manalangin po tayo. Dahilan namin Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Panginoon, marami pong salamat sa pagdamong mo muli sa amin dito sa iyong bahay sambahan, Panginoon. Salamat po sa kalakasan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Akin din pong dalangin, Panginoon, ng aming pagkain na pagsasaluhan, Panginoon. Pagpalain mo po ito, Panginoon, upang magamit namin kalakasan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito ay aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay mga kapatid, mag-aawitan tayo. Magkakamayan, bilang talala sa akin ng Panginoon, yung sinasabi na marunong magaling. Kaya lahat ng men of God, kapatid na Bible, pili lang po kayo kung anong papa mo na gusto niyo dyan. Okay, no? Okay, tayo mag-awitan, magkamayan mamaya. Tawag blues, ata!
dumating sa mga wala pa, i-donate ka lang. O kaya sabihin natin sa church, bahala po kayo pastor. Kasi kapunta lang yung pastor makantak sa akin. Kung walang bibigay, sabihin ko, pastor sa inyo natin yan, bahala na po kayo kung ano yung donation. Nakuha niya? Dalawa, di ba? Okay ba yan? Para may pumasok, ha? And then, sa praise team, di ba, walang yan. Special number, pero pag sa practice, kayo. Pero kung di pa kayo nagpa-practice, jogging prayer, I respect mo. Pero kung meron mag-i-input, 10 meters. Kasi i-orange ko muna. No? Kaya kung meron kayo napupusuan, sa akin ito matagal ang bago. Sabi ng sa akin, para ako mag-orange sa kanya, after 2 months or 3 months. Pero kung hindi naman namin patagalin pa, nakita ko lang ng puso tayo, nakita ko ng healing at sumulong sa akin. Approve ko yun. Okay ba yan? So, isa yung mga sakit. Hindi po sa babaw. Sa ano sa items? Okay. Isa yung sa mga tinatanong ko, pag actually ako as a pastor, may editor, tinatanong ko sa katoliko. Ako kumikita ba doon? Kasi kung kumikita doon, kumikita doon. Pero kapag hindi ka kumikita, naghahanap pa rin, di ako nakakam. Kasi kami mga pastor, may mga pastor. Kasi alabas na para kumuha ng isda sa akwanin. Mga ko lang yan, so masasaktin yung pastor. Kaya yun ako rin muna. Bago, pag nakuha niya, hindi ka nang doon. Kaya, Kanina pastor, sinabi ko sa inyo kayo ng umaga eh. okay lang. Alam mo na, ibig sa example lang ba? Na kaya importante yun, hindi ako ng communication, connection, para walang confusion. So, importante communication, ha? Connection. Okay? So, sister, nakapansin lang ba sa mga priestly? Sa mga flex? Ano mo na, parang mo na. Mga priestly natin sa amin, ha? Okay, let's pray. Sige, dadagdan kasi ikaw nakatingin doon eh. Okay? Una pala, last na. Recently, ibang program. No? Siguro tapo lang na kasi iba ng program. Wala sa school, wala ka na. Tapos ha? Tanong ka na tayo. Kasi wala nang program ng YouTube. Ako nang ngayon sila na. Kasi pasulat, sabi ko siya, masyadong mahaba rin. Okay, thank you for watching. Sa lahat ng listeners. God bless you. See you next time. Bye-bye. Oh, thank you for watching my lovely daughter, my beautiful daughter. Oh, I salute you. God bless. Bye-bye. Ganun pala.